Exclusive! Pampaserong bus at delivery truck nagkasalpukan sa San Pablo, Laguna. Isa patay, 11 sugatan. Mga uuwi sa probinsya para sa Semana Santa dagsana sa bus terminals. Maluwag na seguridad, sinita ng LTFRB. Francine Prieto, ikinuwento ang mga huling sandali kasamang ina. Reaksyon ng ilang kandidato sa pagkapresidente sa umano'y paglampas ng campaign ad sa Senador Noynoy Aquino at ang Nationalista Party ni Senador Manny Villar sa limit ng COMELEC. Interview sa mga 2009 bar top notcher. Michael V, excited na sa bagong reality sitcom niya. At final rehearsal ng Party Pilipinas bago ang kanilang pilot episode bukas. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Nagkabanggaan sa San Pablo, Laguna ang isang pampasaherong bus at isang delivery truck. Patay ang truck driver, 11 naman na sugatan. Kaya paalala po ulit sa mga magmamaneho dyan, doble ingat po lalo ngayong maraming babiyahe para sa Semana Santa. Nakatutok si Trisha Safra, exclusive. Naabutan naming naipit pa sa driver seat si Sherwin Roman ng Raymond Bus matapos makasalpukan ng isang delivery truck sa Maharlika Highway, San Pablo, Laguna alas 2 ng madaling araw kanina. Ang karelyebong driver nasaktan din. Papuntang Bicol ang bus galing Maynila. Biyaheng Nagcarlan, Laguna naman ang truck galing Batangas para mag-deliver ng pagkain ng manok. Dead on the spot ang truck driver na si Gerald Remedios, 21 anyos, taga Batangas. Duguan ang kapatid niyang si Jake. Nasaktan din ang dalawang helper na mga kaanak din ng magkapatid na Remedios at 14 pang pasahero ng bus dahil sa tindi ng salpukan. Nasira ang pintuan ng bus kaya hindi agad nakalabas ang may 40 pasahero. Ang iba sa bintana na lumabas. Hindi magkikreate ng ganang kalaking damage kung hindi sila mabalis pareho. Ayon sa kwento ng mga pasahero at nasakay ng truck, mabilis umano ang patakbo ng bus at meron itong inunahang kotse pero hindi ito umabot kaya naman nabangga ang truck ng feeds. Nakita ko talaga. Na-overtake siya. Mabilis takbo nito. Ang bilis. Paano po nangyari? Mabilis ba yung takbo? Hindi naman pong gano'n. Hindi naman matuloy. Kargado. Tsaka kaming gulong. Hindi ho meron maring tulinan niya at sasabugo yan. Dinala sa 2 ospital ang mga sugatang biktima. Nakalabas din agad ang karamihan sa kanila. Iniimbestigahan pa kung sino ang may pananagutan sa aksidente. Mula sa Laguna, Trisha Zafra, nakatutok 24 oras. Handa raw humarap sa investigasyon ng Raymond Bus Liner kaugnay sa naganap na aksidente sa San Pablo. Nangako rin sila na sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital ng manasugatan. May mga tauhan na raw sila sa ospital para asikasuhin ang mga pangailangan ng mga biktima. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang Raymond Bus Liner sa malagim na aksidente. Noong August 2006, isang bus din nila ang nakabanggaan ng pickup ng isang TV news crew sa Pamplona, Camarines Sur. 3 po ang patay. Bukod dito, 4 na insidente pa ng banggaan ang kinasangkutan ng Raymond Bus Liner noong 2005, 2007, 2009 at nito lamang Pebrero. 12 ang nasawi sa mga aksidente. Sa Batangas naman, 25 sugatan ng sumalpok ang isang fast craft sa Batangas Port kagabi. Nakatutok si Ian Cruz. May takip na ang bahaging ito ng Super Cat 23 matapos mabutas nang tumama sa Batangas Port habang padaong alas 6:30 kagabi. Yung reduction gear siguro nila, nag-airbound. May pag-atras siguro. Kaya nung pag-back nila, medyo hindi na nakayanan ang pag-back. So madali salita sir, parang nag-malfunction ba yung steering wheel? Sa akin, hindi steering wheel ang nag-malfunction. Dahil baka engine lang siguro. 25 sa halos 200 pasahero ang nagtamo ng injury sa iba't ibang bahagi ng katawan. Si Mrs. nga, hindi ko man nakapitan na at bumaba. Pagkababa niya, ihisa na, ay nagkataong nagkaroon ng aksidente. Kaya tumilapon siya, nabukulan ang ulo niya. Walang planong magdemanda ang mga biktima. Basta tuparin lang daw ng Supercat ang pangako magbibigay ng tulong medikal. Ang Supercat 23 under maintenance muna. Pagpapaliwanagin ng Philippine Coast Guard ang kapitan si Custodio Falanlan. Dito ibabase ng Coast Guard kung kailangan pa imbestigahan ng Special Board of Marine Inquiry ang nangyari.
Siniguro naman ng Asian Terminal Incorporated ang tagapangasiwa ng Batangas Port na tuloy-tuloy pa rin ang mga biyahe ng mga fast scrap lalo't magsesemana Santa. Hindi maapektuhan yung ating trips ngayon dahil nga agad gumawa ng paraan yung Supercat. Gagawa sila na 9 trips a day pa rin. Makailang beses sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Supercat pero bigo kami. Mula rito sa Batangas, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Dumadagsa na po sa mga bus terminal ang mga kababayan nating uuwi sa mga probinsya para sa Semana Santa. Kanina nag-inspeksyon ng mga taga-LTFRB. Tinignan ang kondisyon ng mga bus at mga driver para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sinita nila ang maluwag na seguridad, gayon din ang ilang bus na di maayos ang pagkakasalansan ng mga bagahe. Pati mga taripa at papeles ng mga bus sinuri para masigurong walang overcharging at koloro. Inako ng New People's Army ang pagsalakay sa isang CAFGU detachment kahapon sa Mlang, North Cotabato. Patay ang isang CAFGU member, sugatan ng dalawa niyang kasamahan. 2 sibilyan naman ang tinamaan ng ligaw na bala. May 30 matataas na kalibre ng armas at mga gamit pang militar ang natangay ng mga nakabisibilyang NPA. Napakarami pong pwedeng pagkabalahan ng mga chikiti ngayong summer at ilan sa mga activities na yan, mga cooking class at basketball clinic. Nakatutok si Dante Perelio. See, after you put the dough here, it's up to you. Isa ang 6 na taong gulang na si Bianca sa mga batang naka-enroll sa basic cooking class na ito. Mismo ang kapatid daw ni Bianca na chef ang nag-engganyo sa kanyang mag-aral magluto. I'm just starting. And how was it? Nice. Is it fun? It's fun. I wanna cook everything. Do you want to become a chef when you grow up? Yes, like my sister. Lalo na pag tong summer, 'di ba? Manunood lang silang TV o maglalaro lang ng computer sa bahay. Mas mabuting naka-enroll sila sa isang program na meron silang bagong matututunan. Don't do this. Si Teacher Becky Barrera ang punong abala sa cooking class. Bukas ito para sa mga batang 4 na taong gulang pataas. It's nicer to teach children than yung mga adults kasi they're so smart, they learn so fast. Kung sports naman ang hilig, may summer basketball clinic ang The Best Center para sa mga edad 6 hanggang 17 simula April 5. Dito matututunan nila ang tamang ball handling, dribbling, defense at shooting techniques sa basketball. Bakit ka sumali dito? Gusto kong matuto mag-basketball. Marami ka na natutunan. Opo. Tulad ng Mag-fake tapos dribble. Tapos para hindi matravel. Exercise na makukuha nila, yung endurance, yung physical training nun. And at the same time, maraming sa experience namin, marami after nito, nagiging mga kaibigan na nila. Dante Perelio, Nakatutok, 24 Oras. bahay ang nasunog sa Sampaloc, Maynila, makikita sa videong ipinadala ni Noemi de Guzman ang paglamon ng apoy sa isa sa mga bahay. Nagsimula raw ang sunog sa isang pumutok na kuryente. Pasado 6:00 kaninang umaga. Mabilis na kumalat ang apoy. Mga barong-barong naman ang nasunog din sa Cavite City kanina ring umaga. Kitang-kita makapal na usok at apoy sa mga litratong ipinadala ni Richard Ko. May bago na pong website, ang YouScoop. At para magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita, mag-log on lang sa www.youscoop.tv. Para naman magpadala ng text sa MMS, i-text ang scoop space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. At mga kapuso, maging mapagbantay po kahit Semana Santa. Ipadala sa YouScoop ang litrato o video ng mga kandidatong mga ngampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Bawal po yan, ayon sa COMELEC. Magbabalik ang 24 oras. Posibleng nagkamali lang ng bilang ang COMELEC. Ayon kina Senador Noynoy Aquino at Senador Manny Villar. Sigurado raw ang dalawang presidential candidate na hindi lumagpas sa airtime limit ang kanilang campaign ads. Hati naman ang reaksyon ng ibang kandidato sa pagkapangulo. Nakatutok si Steve Dailisan.
Hindi lang sa survey magkadikit sina Liberal Party Standard Bearer Senator Noynoy Aquino at Nationalista Party Presidential Candidate Senator Manny Villar. Posible ring pareho silang madiskwalipika sa pampanguluhang karera dahil kapwa na umanong lagpas sa itinakdang airtime limit ang kanilang mga political ads ayon sa COMELEC. Sa broadcast log ng ABS-CBN, mahigit 290 minutes na o halos doble sa allowable airtime ang campaign ads ni Aquino mula February 9 hanggang March 12. Tingin ni Aquino, nagkamali lang ng monitoring. I understand lahat ng outfits that we executed contracts with will certify that the minutes we are attributing to them are the only minutes that we have expended. Si Villar naman kahit pa 20 minutos lang ang personal na nakonsumong airtime sa ABS-CBN, ikinarga naman sa Nationalista Party ang campaign ads, kaya umabot sa 250 minutes o lampas doble ng allowable airtime. Gusto nga namin pumunta sa estasyon at nagtatanong yung mga tao ko doon para reviewin. Maliwanag ang aming bilang at wala kaming hindi lumalagpas sa partido namin. Kung si Councilor JC De Los Reyes ang tatanungin, di raw dapat palusutin sina Villar at Aquino. Sana nga ma-disqualify na lang sila lahat, yung mga nagva-violate. Si Gibo Chodoro, deadma lang sa issue. Wala rin daw siyang planong maghain ng disqualification case sa dalawang katunggali. Gusto ko manalo dahil gusto ako ng tao, hindi dahil ma-disqualify ibang tao. Mas uunahin naman daw ni Nicky Perlas ang pangangampanya kaysa ipa-disqualify sina Aquino at Villar. Bahala na raw ang COMELEC na humusga. Aantayin din daw ni Brother Eddie Villanueva ang maging aksyon ng COMELEC, pero isang bagay lang daw ang ipinahiwatig ng COMELEC monitoring. It appears that confirm ang perception sa mga tao na sobra-sobra ang mga gastos talaga sa campaign expenses, ano? We are waiting for the decisive decision of the COMELEC. Hinihintay pa rin namin ang reaksyon ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Senator Jamby Madrigal. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Nagpainit na sa kampanya kahapon ng mga tumatakbong alkalde ng Makati, Taguig at Parañaque. Ilan sa kanila ay galing sa mga kilalang angkan sa mga nasabing lungsod. Nakatutok si JP Soriano. Dalawang makakahiwalay na proclamation rally ang magaganap ngayong gabi sa Makati. Ang kay incumbent Vice Mayor Ernesto Mercado at kay Councilor Junjun Binay, anak ni Mayor Jejomar Binay. Yung aking karanasan na nakikita ko kung ano pa yung mga mali. Marami pa tayong pwedeng improve sa mga maling naging sistema. Maganda na ang nasimulan. Kailangan nating ayusin at kailangan pa nating pagyabungin yung mga nagawa na ito. Si Erwin Genuino naman, sinuyot ng Barangay Rizal kahapon sa unang araw ng kampanya. Habang si dating Senador Butz Aquino naman, sa simbahan nagtungo. Napakarami pang pwedeng gawin sa Makati na in 24 years, billion-billion na budget hindi nila kinaya. Gagawin namin yan in 3 years. If Mayor Binay made Makati first class, we can make Makati world class. Tumatakbo ring independent mayoralty bet si Edmund Tagalog. Sa Taguig, maagang nag-ikot ang grupo ni Dante Tinga, dating Associate Justice ng Korte Suprema at ni incumbent Mayor Freddy Tinga. At ang katunggaling si Congresswoman Lani Cayetano, may bahay ni Senador Alan Peter Cayetano. We made a very spectacular achievement. It deserves to be continued. Bagamat bata, si Ate Lani Cayetano at isang babae, alam na alam ko po kung anong pangangailangan ng ating lungsod. Kandidato rin sa pagkaalkade sina independent candidates John Rarang at Arthur Clavo. Sa Parañaque naman, magkakaharap sa pagkaalkade si Congressman Ed Sialcita, si incumbent Mayor June Bernabe at ang aktor at dating alkadeng si Joey Marquez. Nagsama-sama dito ang nasyonalista, liberal, partido ng masang Pilipino, nakakaisa kami. Ang aming tagline is performance, no? At marami kami natulungan tao. Libreng eskwela para sa mga bata, yung mga scholarship nila para sa makapag-aral sa iba't ibang universidad. Dahil umpisa pa lang ang panunuyo ng mga lokal na kandidato, inaasang iinit pa ang kampanya habang papalapit ang eleksyon. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Mapapanood na bukas ang bagong sitcom sa GMA na Pepito Manaloto. Tungkol po ito sa rags to riches story ni Pepito na ginagampanan ni Michael V matapos manalo sa loto. Makichika kay Aubrey Caramel. Ipinagmamalaki ni Michael V ang bagong show na pinagbibidahan niya sa GMA, ang Pepito Manaloto. Bukod sa first time niyang gumawa ng sitcom, kasama rin siya sa creative team na siyang nag-isip ng konsepto nito. Ang objective ni Pepito ay maging daan para dun sa mga hindi nakaka-experience ng mga ganong rangya na matikman naman nila o mapanood nila, makita nila sa mata ni Pepito kung ano yung maging mayaman.
Ang ibang cast, personal na pinili ni Michael V. Si Manilyn Reynes si Elsa, misis ni Pepito. Si Carmina Villaruel naman si Maricar, ang kaibigan ni Pepito. Makukrus ang landas naming dalawa ni Pepito, ni Betoy. Kung paano, syempre dapat yun ang kailangan nilang abangan. So magbabago yung buhay ko, at the same time magbabago yung buhay niya nang dahil sa aming dalawa. Parang ganon. First time ko to work with Michael V. And how was it? Ang galing niya talaga. Napakatalino, napakadaming idea. Hindi nauubusan ng idea. Ayon sa batikang direktor na si Bert De Leon, ibang-iba raw ang Pepito Manaloto sa mga naidirect na niyang sitcom. Like most sitcoms na naging successful, reality-based, slice of life, ika nga, no? Na parang, para ka lang nanonood ng kapitbahay mo, pero medyo exage, kaya nakakatawa. Aminado si Michael V, may mga elemento raw sa storya na base sa mga tunay na karanasan niya, lalo na nung hindi pa siya artista. Malapit sa puso ko yung storya dahil may ikukumpara, may ihahalin tulad sa totoong buhay ko. Para lalong makilala si Pepito Manaloto, panuorin ang pilot episode sa linggo pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nasa bansa ngayon ang Korean pop group na U-Kiss. Sa airport pa lang kahapon nakabang na ang fans ng grupo na binubuo ng 7 miyembro. Sa kanilang mall show sa SM Mega Mall, halos 1,000 kopya raw ng kanilang album ang nabenta. Excited ng grupo sa kanilang TV appearances, kabilang ang pilot telecast ng Party Pilipinas bukas at sa Master Showman mamaya. Sa pagkain naman, gusto raw nilang matikman ang halo-halo at ginataan. Susunod! Mga eksperto sa boxing, hati kung sino kina Ana the Hurricane Hulaton at Lisa Bad News Brown ang mananaig sa laban nila bukas. At Party Pilipinas, todo na ang paghahanda para sa pilot episode bukas. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Maging U-Scooper na! Habang nasa biyahe at may nais patang balita, i-U-Scoop mo ang sitwasyon ng trapiko. May traffic enforcer ba sa kinaroroonan ninyo? Mga napabayaan at nakaabalang proyekto sa kalsada? May banggaan o aksidente ka bang nasaksihan? I-upload ang mga nakuhang litrato o video sa www.uscoop.tv. Kung MMS photos and videos, type scoop space, message, space, name and address at isend sa 4627 sa Globe, Smart at Sun. Muling niyanig na malakas na lindol ang bansang Chile kahapon. Naitala ito ng US Geological Survey sa 6.2 magnitude. Kaya naman ang mga tao roon nagpanik. Naglabasan sila sa mga kalsada. Ang lindol kahapon ay malayo sa epicenter ng 8.8 magnitude na lindol na yumanig sa Chile noong Pebrero 27. Hati ang boxing analysts kung sino kina Ana the Hurricane Hulaton at Lisa Bad News Brown ang mananaig sa kanilang laban para sa WBO Women's Super Bantamweight title. Mapapanood po ang kanilang bakbakang tinuguriang Game On bukas po alas 3 ng hapon dito sa GMA. Mula sa Toronto, Canada, nakatutok si James Velasquez. Lisa Brown. Di maitago ni Orion Sports President at CEO Alan Tremblay ang pagkasabik sa itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang laban sa women's boxing ngayong taon, ang sagupaan ng Pilipinang IBA at WBO Super Bantamweight Champion na si Ana the Hurricane Hulaton at ang 4-time World Champion Canadian na si Lisa Bad News Brown. Ang kanilang paglalabanan, ang bakanteng WBA Super Bantamweight title. We have a young phenom rising superstar against an experienced champion in her own right. Who knows which way this fight's going to go, but I tell you, it's generated a lot of interest and it's going to be a heck of a contest. Bagamat mataas ang respeto ng magkabilang kampo sa isa't isa, mas mabuti raw na mga kamao na lang nila ang magsagupa bukas. I'm ready, I'm in shape, I'm a warrior, I'm ready to go there and destroy. And I know on Saturday it's going to be a different story. It's going to be a fight for fight. I want to go out there and represent well. Team Brown is like the best female fighters female team out there, and we want to be able to showcase what the whole world needs to know, and that women's boxing will add another light, another great element in boxing. Ang mga boxing analysts dito sa Toronto, lito kung sino ang llamado. Si Hulaton? Even though she has limited amount of fights compared to Lisa Brown, she moves like a veteran in the ring. She's very patient. O si Brown?
She's aggressive. She is a winner. She has knockout KO power. So there's so many key elements that are going for her. Both of these women are fantastic fighters. And that's what makes this match really good. There's not one underdog. Nakatakda ang weigh-in ni Nakulaton at Brown mamayang alas 8 ng gabi, oras sa Pilipinas. Mula sa Toronto, Canada, James Velasquez sa Katutok, 24 oras. Pumanaw po kahapon ang ina ni Francine Prieto dahil sa sakit na cancer. Kwento ni Francine, nakaschedule pa naman sanang operahan ang kanyang ina kahapon at bago nito nagpa-anoint na raw ang kanyang ina sa pari at humiling pa ng kumpisal habang nasa ospital. Noong isang taon lang na-discover may ovarian cancer si Ginang Amelia Falcon. Umabot ito sa stage 3 at kumalat na rin sa baga. Tinext ko lang po siya kahapon na, Mami, good luck po sa operation ninyo. I love you. Yun lang ang tinext ko sa kanya. Na-embrace ko po siya, wala na siya. Kasi hindi na po siya talaga ma-revive. Nananatiling pribadong burol ng anak ni Cesar Montano na si Christian Angelo. Dumating pasado alas 5 ng hapon si Montano kasamang asawang si Sunshine Cruz. Pero hindi po sila nagpaunlak ng interview. Dumaraw rin kanina sa burol sina Geneva Cruz at Senador Mig Zubiri. Natagpo ang patay kahapon sa kanilang bahay sa Quezon City, si Christian Angelo. Susunod, silipin natin ang paghahanda ng Party Pilipinas Walang Patid na Pagtutok dito sa 24 oras. Hindi raw inaasahan ng top 3 sa 2009 bar exams na makakapasok sila sa top 10. Nakatutok si Lia Manyalak, exclusive. Nagbubunyi ang San Beda College, ang class valedictorian kasi ng College of Law Batch 2009 na si Rainier Yebra, ang bar top-notcher. Buong gabing nagdasal si Yebra imbis na mag-abang sa Supreme Court para personal na makita ang resulta ng exams. My mindset was, gusto kong pumasa sa bar. Yun lang yung goal ko. If ever I'll top the bar, it's not for me. It's for God. And it's for San Beda. Bedan din ang second placer na si Charlene Tapik. Balak niyang ituloy ang trabaho sa gobyerno imbis na kumuha ng karera sa mga malalaking law firm. Doing public service talaga ako. I plan to be a part of PAO, Public Attorney's Office. 1967 pa huling nag-top-notch sa bar exam ang San Beda. This is a real celebration for our school, and San Beda College is definitely proud of Rainier here, as well as Charlene May. Si John Paul Lim ng Ateneo de Manila University na third placer sa bar, hindi rin inasahang masasama siya sa top 10. Maybe siguro somewhere in the top but not as high as 3 siguro. Kagabi niyanig ng mga estudyanteng tuwang-tuwa sa resulta ng bar exams ang grounds ng Korte Suprema. Ang ilan, bit-bit ang mga kasintahan, kaibigan at kamag-anak. Siyempre happy kami kasi nakapasa siya at last nakapasa siya sa bar exam. It feels like heaven! Bukod sa San Beda, kasama rin sa top 10 ang UP at Ateneo. 7 sa top 10 ang Atenista. 24.5% ang mga tagumpay na bagong abogado. Mula sa 75 percentage points, ibinaba ng Korte Suprema ang passing rate sa 71%. Kung hindi raw kasi ito ibinaba, mas maraming hindi makakapasa. Nakadagdag din daw kasi rito ang two-examiner rule na first time ginawa sa 2009 bar exams. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Milyon-milyong Pilipino ang inaasahang makikisa sa buong mundo sa Earth Hour ngayong gabi. Sabay-sabay papatayin ng mga ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 mamaya. Bilang paglaban po ito sa climate change, proyekto po ito ng ilang grupo gaya ng Worldwide Fund for Nature, Green Army Movement, Switch Movement at ng Department of Energy. Kaisa rin po dito ang GMA Network. Ayaw pa rin pong paawat ang mga kandidato sa pagkapangulo sa kampanya. Sa Caloocan ngayon, nag-ikot si JC De Los Reyes bago dumalo sa isang misa nitong hapon. Caloocan din ang inikot ngayon ni dating Pangulong Joseph Estrada kasamang katambal na si Mayor Jejo Marbinay. Nasa Katarman Samar naman ngayon si Senador Richard Gordon. May caravan naman sa Las Piñas si Nicanor Perlas. Sinuyod naman ni Gibo Chodoro ang ilang bayan sa Cebu. Madaling araw naman kanina nang tipunin ni Brother Eddie Villanueva ang kanyang mga taga-suporta sa Luneta. Mga Bicolano naman ang sinuyo ngayon ni Senador Manny Villar. Rest day naman ngayon kina Senador Noynoy Aquino habang nasa labas ng bansa si Senadora Jambi Madrigal. Bukas na po ang simula ng pinaka-aabangang Party Pilipinas.
Sulya pa natin ang kanilang final rehearsal sa chika ni Aubrey Carampel. Sinimulan ng gayakan ng Studio 7 ng GMA ang pagdarausan ng pinakamalaking party sa TV. Inaabangan din ang live performance ng Korean pop group na U-Kiss na nag-rehearse na kanina. Yeah, bingo. And we heard that this is one of the biggest program here, Party Filipina, so we really tried our best and expect something. Naroon din sa rehearsal ang Glam Girls na kinabibilangan ni Heart Evangelista, Lovie Poe, Rian Ramos, Bianca King at Carla Abellana. Pinaghandaan raw nila ng husto ang kanilang production number. Yes, may harness kami ngayon. We're gonna go all the way up. Talagang kailangan na namin gawin. And so, kaka-excite din. Nag-rehearse na rin ang kanilang song numbers sina Jolina Magdangal at Liza De Castro. Sina Iza Calzado at Kyla, excited na rin. Naku, yung mga songs namin, sobrang bongga talaga. Pinagandaan namin, tapos very current siya. So, maganda yung production number, may with dancers and everything. Meron akong mga pangarap na gawin ng production number, but I'm still working on it. So, I have to do some training. Kabilang sa mga bagong mukhang makikita ay ang magpinsang Maria Dolonius at Bella Padilla, mga pamangkin ni Robin Padilla. Sila ang magsisilbing party jocks kasama si Raymond Gutierrez. Everything's fresh and it's fun and new. So the term party jocks is actually the first time that's being used in the Philippines. And I think it's just a more fun way of hosting. Maki-party na bukas, 11:45 ng umaga sa Party Pilipinas. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Patuloy ang pag-iikot ng mga lokal na kandidato sa lalawigan ng Sarangani. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth. Sige, sa ikalawang araw nga ng kampanya sa local level, patuloy pa rin ang pag-iikot at pangangampanya ng mga kandidato dito sa Sarangani. Dalawa lang sa 7 incumbent mayors ng Sarangani ang kaalyado ni Manny Pacquiao sa kanyang partidong People's Champ Movement. Si Mayor Reynaldo Constantino ng Malungon at Mayor Corazon Grapilon ng Alabel Kapitolyo ng probinsya. Dating taga-administrasyon si Grapilon at nitong eleksyon lang lumipat sa oposisyon. Sa munisipyo ng Alabel ngayong hapon, halos 3 oras naghintay ang mga tao makita lang si Pacman. Naghinam-hinam lang kung makakita ni Idol. Baboto mo ba siya? Oo. Bakit po? Para madunggan sa ang tingog sa mga public. Kaya siya lang ang gilauman. Ang Malungon naman ang isa sa pinakamalaking munisipyo sa Sarangani. Kaya para kay Pacquiao, mas malaki ang tsansa niyang manalo rito kaysa noong tumakbo siya bilang kongresista sa General Santos noong 2007. 24 days lang ako nangangampanya, nag-prepare sa machinery ko. Pero ngayon, this time, nag-start ako 2008 pa. So, 2 years ako nag-prepare rito sa aking machinery. So, sa tingin ko, okay naman. Pero ang incumbent governor ng Sarangani, kaalyado naman ang kalaban ni Pacquiao na si Roy Chongbian. National President rin ng Lakas Kampi CMD si Governor Miguel Dominguez na nasa huling termino na. Wala silang rally ngayon pero bilang bahagi ng pangangampanya, kinausap nila ang mga mangingisda sa bayan ng Malapatan. Many people can attest because of the leadership, the projects, and solving the different rural problems, especially in terms of development. Nabibigyan tayo ng vote of confidence every election. Ang makakalaban niya sa ticket ni Pacquiao ay si Juan Domino na ilang beses na rin tumakbo bilang kongresista. Noong nakita ko na gusto niyang magserbisyo sa Congress, ako'y niyaya niyang sumama sa kanila. Nung nakita kong bumabalik ang mga leaders ko noon, sabi ko, sige, lalaban tayo. Bukas ay pahinga muna sa kampanya si Pacquiao habang ang kampo naman ni Chongbian ay bukas pa lang din magsasagawa ng proclamation rallies. Chigi? Maraming salamat, Ruth Cabal. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at binabati po namin ang aming Vice President for News Programs na si Ms. Jessica Soho na isang happy birthday. Happy birthday, Ma'am Jess. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Canghel. Ako po si Jig Manica dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.